So, eto mga kababayan, eto na. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, lintik lang walang ganti. Like po tayo mga kababayan. Like, share, and subscribe. Pantay po natin. Like, share, subscribe. Lintik lang talaga walang ganti. Kung maalala ninyo mga kababayan na iniindorso ni Sara Duterte itong si Camille Villar at si Amy Marcos. Ito ipakita ko sa inyo mga kababayan. Amy Marcos and Camille Villar. Camille Villar, wait lang. To Sara Duterte. Ito mga kababayan, kung nakita ninyo, speaking of Camille Villar, Amy Marcos. Noong ako ay nag-resign sa Department of Education, yun din yung time na nagtanong sa akin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung pwede ba ako tumulong sa PDP at mga kampanya sa mga senators. At yun din yung panahon na nagtanong din sa akin si Pangulong Marcos. Tinanong niya ako kung sasali ba daw sa alyansa ang hugbong ng pagbabago ang HNP dahil noong 2022 ay syempre HNP. Hindi, iba to. Dito tayo. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Boto, sunod na umanong pa-aresto ng Sa panahon ngayon, kailangan tunay na kaibigan. May malasakit sa bayan, mga mahihirap, tinutulungan. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Sa magkakaibigan, walang iwanan. Sa panahon ngayon, kailangan... Kita nyo mga kababayan, narinig ninyo. Sa panahon ngayon, kailangan may mapagkatiwalaan, tunay na kaibigan. Ini-endorso nga ni Sara, mga kababayan, itong si Camille Villar, kung nakita ninyo. And then, bukod dito kay Camille Villar, ito, ini-endorso ni Sara, si Amy Marcos. Ngayon ang mga litrato ni Vice President Sara Duterte na ini-endorso sina Camille Villar at Senator Amy Marcos. Pero ipinagkibit balikat lamang yan ng campaign manager ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Pinag-uusapan ngayon sa social media ang larawang ito ni Vice President Sara Duterte kasama ang tumatakbong senador sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na si Camille Villar. Kasama rin sa litrato ang ama ni Camille na si Manny Villar. Pinost yan ni Attorney Harry Roque at may caption na "Politics is addition after all." Kumakalat din ang larawang ito na magkasama sina VP Sara at Senator Amy Marcos na kamakailan lang ay kumala sa alyansa. Kanina nga inilabas na ni Senator Amy ang endorsement video sa kanya ng bise. Higit ang hindi ka-alyansa. Marami ang nagsasalita. Pero matatanda ang sinabi noon ni VP Sara na wala siyang i-endorsong kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Nang matanong naman ang palasyo tungkol sa umunoy pag-endorso ni VP Sara sa ilang kandidato ng alyansa, Ano man po yung iba pang mga detalye patungkol po dito sa recent incidents ay si Congressman Toby Chanco po ang may authority to talk about. pero ang campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Chanco tila hindi ito ininda. Welcome nga raw ang mga ganitong pag-endorso dahil sa eleksyon, anumang suporta ay malaking bagay. Katunayan, nakuha ng ilang taga-alyansa ang suporta ni One Cebu Party Head Governor Gwen Garcia. Sa campaign rally nitong weekend sa Cebu, inendorso ni Garcia sina Manny Pacquiao, Tito Soto, Ping Lacson, Bong Revilla, Pia Cayetano, Camille Villar, Francis Tolentino, Benher Abanos at Abby Binay. Wala sina Senator Amy Marcos, Tito Lapid at Erwin Tulfo. Ayon kay Governor Garcia, nakabatay sa ideolohiya at prinsipyo ng kanilang partido ang pagsuporta nila sa kandidato. Ang pinili raw nila ay yung may malasakit sa Cebu, pero may patama siya sa mga nasa pamahalaan. Actually, mga kababayan, natural po magbe-base po tayo sa balita kasi hindi po tayo fake news. Ngayon, kung magbe-base tayo sa kwento katulad kay Banat Bay, mahirap na. 'Di ba? Oo.
Natural, at least saan ako magbe-base? Sa kwento ni Digong, sa kwento ni Sara? O, kung magbe-base ako sa kanila, ba't nagkukulong sila at may mga warrant sila ngayon? Mahirap mag-base sa kanila. Bakit? May mga problema sila, may mga saltik. O, ngayon, kung mag-base ako sa may mga saltik, edi magiging magkaroon na tayo ng saltik dito. O, so nakita nyo naman mga kababayan na itong si Camille Villar at si Amy Marcos ay ini-endorso nga ni Sara na alam naman nila na itong dalawa ay nasa alyansa ni BBM. 'Di ba? Oh, so ngayon mga kababayan, speaking of endorsement, eto na. So hindi naman po siguro masasabi natin na paghihiganti ito ni BBM na paghigantihan itong pagbalingbing or pagbaliktad ni Amy Marcos at ni Camille Villar. So speaking of Camille Villar, mga kababayan, meron pong nakarating sa akin na di umano si Pangulong Bongbong Marcos ay pinaimbestigahan na ang problema sa prime water nitong mga Villar. So ano nga bang issue ng prime water ng mga bilyar? Kasi pagmamayari po ng mga bilyar itong prime water. So ngayon, malaki po itong nakarating po ito kay BBM. Patungkol kasi itong prime water na to ay inisyu ito ni Uji Diaz. Kung naalala ninyo, itong si Camille Villar ay nangampanya at ang sabi nga niya, ipinangako niya mga pabahay daw, yung mga walang bahay, magkaroon ng bahay. Sabi naman ni Uji Diaz, biglang bumuelta itong si Uji Diaz na ang sabi niya, instead of pabahay ang ipangako ninyo, yung tubig ng prime water, ang asikasuhin ninyo kasi bukod na sa mahal maningil, ang bagal ng serbisyo. No? So, bukod dito sa problema ng prime water, ito na. Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, nakita niyo ha? Oh. Philippine News Agency ito or PNA. PNA, Philippine News Agency. PBBM to order prove and to prime water service, ayan no, says Palace. So, pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan itong problema sa prime water ng mga bilyar. So, hindi naman siguro natin masasabi mga kababayan na paghihiganti ito ni BBM. Kasi kung saan ay pinag-utos niya ito kasi marami pong mga Pilipino ang nagrireklamo, ang mahal daw ng bayad, mahina ang serbisyo at, di ba? Ito na, mga kababayan. Manila President Ferdinand R. Marcos Jr. will order an investigation into the operations of Villar-owned Prime Water Infrastructure Corporation or PWIC in the wake of water utility companies' alleged service disruptions and high rate charge to its consumers. Nako, unang-una po, sinabi po natin na ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. First of all, we said that the lack of service has no place in the administration of PBBM. Presidential Communication Office Undersecretary Palace Press Officer Claire Castro told to reporters at the press briefing in Malacanang. So, this after Bulacan officials urged Congress to look into prime water's poor service. So, ito nga, poor service, tas ang taas daw mag-charge ng tubig na ito. Ayan, mga Bulacan residents have also expressed deep frustration over prime water's failure to supply their water's needs. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig ay dapat lang pong nararapat na hindi pagnegosyo lamang, kundi ito ay dapat kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan. So, ang sabi dito, asked if the palace could still vote for the competence of Las Piñas Representative Camille Villars given her links to prime water, Castro said, well, it depends on how she will perform. If we will have this trust on her, well, we have to give it to her, but she should prove that she could perform as a leader. Villar is seeking a Senate seat under the administration alyansa para sa bagong Pilipinas slate. Pero ngayon hindi na po, no? Huwag niyo na pong iboto yung mga ganyan kung saan-saan pumupunta, dalawang mukha na mamangka sa dalawang ilog. So, yun nga, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan na itong issue sa prime water ng mga bilyar dahil po sa poor service at ang mahal po ng singil.
So, alam nyo na mga kababayan. So, ito na siguro yung ganti. Kaya hindi ko naman masasabing ganti ito, mga kababayan. Kasi nga, hindi naman paghihiganti ito eh. Walang investigasyon, walang ipag-utos ang presidente kung tama ang serbisyo ng prime water ng mga bilyar. Kasi nagrereklamo na mga opisyalis doon sa lugar na to, especially sa Bulacan. Lalong-lalo na mga residente doon na ang mahal daw ng charge, ang hina ng tubig. Oo, yung kanilang serbisyo, hindi karapat-dapat sa binayad. So nagreklamo nga. So anong gagawin ba kung ikaw? Kung ikaw bilang presidente, bilang pinuno ng bansa, so anong gagawin mo para masolusyonan ito? Hindi pa imbestigahan. Hindi naman po siguro po pwede na ipasara mo agad. 'Di ba? Amoy kanal tubig, mahal, sobra, sabi ni Sakura. Si Camille lumipat dahil alam niya 'yun, prime nila ay prime water. 'Di ba? Oh, so 'yun na mga kababayan. Klarong-klaro ha. Palasyo binigay ni BBM or pinag-utos no PBBM to order FRUB into Prime Water Service. Ayan, sabi ng PNE News. Klarong-klaro ha. Hindi tayo nagbabalita dito ng fake news. Tapos may magtanong na naman dyan, bakit daw sa balita ako lagi nagbe-base? Ay mahirap naman magbe-base ako sa kwentong barbero. Ang hirap naman ako magbe-base ako sa kwentong chicherya. Mahirap na. Baka mag-imbento pa ako ng pangalan dito. Baka mag-imbento pa ako ng apelyido. Oo, tapos ako naman pagtawanan ng tao. So much better at mas maganda po siguro na mas piliin ko na magbe-base ako sa balita. Hindi tayo magbe-base sa mga kwentong barbero, mga kababayan. So ito na. Bukod dyan ha, Lilia, may galap siya.